immigration triangle pattern. Lagi ko itong pinapaliwanag doon sa mga kumukonsulta sa akin, lalo na yung mga, of course, ang pinag-uusapan natin dito palagi is yung Pilipinong turista magte-travel international. Bakit ba na o-upload? Ano ba yung mga rason? Isa sa pinagkukuhanan ng rason ng immigration or pinagbabasihan nila itong tinatawag na triangle pattern. Ano ba tong triangle pattern na to? Of course, pag sinabi mong triangle, ayan, ganyan. Di ba? Wala ito sa ruling wala ito sa libro, pero once nabanggit to ng yung spokesperson ng immigration, nabanggit niya to, isa sa pinagbabasihan nila, pero bihirang-bihira ang nakakaalam din nito. Kaya ngayon, explain ko sa inyo na dapat hindi kayo pumasok dito sa tinatawag na or immigration triangle pattern. Umpisahan natin dito sa itaas. Of course, sabi ko nga, pag ganun yan. Umpisahan natin dito sa itaas. Ang naandyan is dokumento. Yung dokumento mo, hanggat maaari dapat kumpleto, walang discrepancy. Kasi pagka ikaw nagkaroon ka ng problema, dito pa lang sa dokumento, definitely ma-upload ka na. Depende doon sa bigat ng discrepancy ng dokumento mo. Halimbawa, ang visa mo, pumunta ka doon sa lugar na may visa, sa bansang may visa. Of course, tourist, pinag-uusapan natin palagi, tourist visa, or tourist, mga Pilipinong turista papunta sa international, magtutour. Meron kang sample natin, Japan. Papunta ka ng Japan. Ang visa mo is tourist or invitation or visiting relatives. Kasi ang visiting relatives consider na under yan ng tourism. And then, dito sa dokumento mo nakalagay sa'yo tourist, pero may nakita yung immigration. Nakitaan ka ng nasingitan mo yan ng dokumento ng let's say working permit. Definitely ka na agad yan, red flag or worse, upload ka. Kasi bakit kami hawak na working permit, ganong ang intention mo ng pagpunta either Japan or Dubai or kung saan man is mamasyal. Bakit kami hawak na working permit? Yun yung isa sa basihan doon sa tinatawag na immigration triangle pattern, yung dokumento. So may discrepancy na agad, laglag ka na dyan. Pero pagpalagay natin kumpleto ang dokumento mo dito sa taas, yung triangle na ganon. So, sabi mo, lusot ka na. Hindi pa. Papasok pa rito yung left below naman natin. Triangle, ganon, di ba? And then, dito naman tayo sa left below, sa sulok dito. Yung kung dito dokumento, dito naman interview. The way ng pagsagot mo, kailangan magtugma yung dokumento mo dito sa mga isasagot mo sa mga tanong ng immigration. Sampulan natin, halimbawa. Sige, tourist visa ang hawak mo. Pagpalagay natin may visa or kahit doon sa mga bansang walang visa, ang intention mo is tour. Mamasyal, maglustay ng pera. Nagkataon, natanong ka, after ng pagtutur mo, like halimbawa, mag-i-stay ka doon, 60 days, medyo matagal yun, kasi ang mga mayayamang bansa, pwede yan, like Japan, sample natin, 60 days, pwede kang mag-stay. Kaya lang, pag tinanong ka, ang haba ng pamamasyal mo, ano gagawin mo pagka
hindi ka na, after mo mamasyal, of course, ang isasagot mo, pahinga, kain, basta gala lang ng gala. Pero once na nakapagsalita ka ng ikaw ay tutulong sa pag-aalaga ng pamangkin mo. Halimbawa, ang nag-invite sa iyo kapatid mo. Pag walang ginagawa, tulungan ko yung kapatid ko na alagaan yung mga pamangkin ko. That is a red flag, no? Yung iba sinasabi talaga namang, of course, natural sa atin yun, sa mga Pilipino, no? Pero tandaan nyo, ang ipinunta nyo doon is tourist, tour, pamamasyal, hindi pag-aalaga ng bata. And ang pag-aalaga ng bata is kasama yan dito sa tinatawag na caregiver. Caregiving or sa madaling salita, may kaugnayan yan sa pagtatrabaho. So pagka nagkamali ka ng sagot dyan at nag-by the books ang immigration, sasabihin sa iyo niyan, hindi naman pala dapat tourist visa ang hawak mo. Dapat working visa. Hindi ka naman talaga magtatrabaho, so ayun na. Nabukayo ka sa sarili mong salita. Sabi nga, nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Di ba? Kaya next time, pag-isipan nyo mabuti yung mga isasagot nyo bago kayo sumagot sa tanong ng immigration. Pangatlo, triangle tayo. Di ba? Dito sa top is dokumento. Dito sa left below is yung pagsagot mo sa immigration. Punta naman dito tayo sa right below. No? Para mabuo yung triangle, may kulang pang isa eh. Kung dito, dokumento, dito yung interview, yung pagsagot mo, dito sa kabila, dito sa huli is D minor kung tawagin nila. Ano ba yung D minor? Yung iyong behavior, yung iyong kilos at galaw. Lagi kong sinasabi, nakapila ka pa lang sa perimeter ng immigration. Pagpasok mo pa lang, inoobserbahan ka na. Pinoprofile ka na. Lalo na pagka nakakita sila ng medyo kaduda-duda. Tandaan nyo, ang daming CCTV sa paligid ng immigration perimeter. Doon sa loob mismo. And then, kilos at galaw. Bakit kasama yon sa pinagbabasihan? Usually kasi ang totoong turista, masasaya yan eh. Tawa. Kung grupo man kayo, nagtatawanan yan, medyo, yung iba medyo kinakabahan, pero iba yung kaba ng excited ng totoong turista dun sa magtatrabaho. Bakit nasabi yun? Unang-una, ano ang behavior ng aalis bilang turista? Masaya yan. Masaya yan. 6 days babalik ng Pilipinas yan, maglalagalag yan, mag-enjoy yan talaga. Pero, ano behavior ng hindi totoong turista? Na alam niya sa sarili niya, mawawala siya ng 1, 2 taon, iiwan niya yung family niya, kung meron siyang anak na maliit, alam niya na pagka nakalusot siya rito sa immigration, mawawala siya ng matagal na panahon. Kitang-kita mo yung lungkot sa behavior ng tao na yon. Pangalawa, yung mga biktima ng human trafficking, kasi yung human trafficking, ibinibigay ang instruction yan right on the spot doon sa airport. Pupuntahin ka ng maaga and then bibigyan ka instruction, kaya ikaw naman pagdating doon sa immigration, nervyos ka na eh. Kitang-kita na yung nervyos mo. Tandaan nyo, iba yung nervyos ng totoong turista doon sa nervyos ng magtatrabaho na nagkukunwaring turista. Kasi kung ikaw hindi mo alam, biktima ka ng human trafficking or illegal recruitment, tawag ka ng tawag sa phone or kaya text ka ng text. May nag-comment sabi, ako text ko ng text kasi naglalaro ako ng yung mobile game, di ba?
iba naman yun, ibang case yun. Iba yung pagte-text na humihingi ng instruction kung ano gagawin sa loob. Andito na ako sa loob, ano gagawin ko, o punta ka, pilitin mong tingnan mo, tinatanong sino mga ano dyan, di ba? Sino yung tao sa loob, kaya ganito ka, pilitin mong dito, or lapit ka, ganun. Yun yung mga biktima ng human trafficking. Yun ang behavior ng mga sabihin nating hindi totoong turista na talagang ang sadya maghanap buhay. Kaya yung tinatawag na triangle pattern, immigration triangle pattern, sa taas, dokumento, dito yung pagsagot mo, yung interview, at dito yung behavior mo. Dapat yan, malagpasan mong lahat yan. Magkatugma-tugma. Yung dokumento mo, tugma sa isasagot mo. Yung behavior mo, tugma rito sa dokumento mo rin. Sabi ko nga, pag totoong turista, masaya yan. Pagka hindi yung magtatrabaho, mawawala na dalawang taon, malungkot yan. Kahit ano gawin yan. Yung sakit sa dibdib niyan, kitang-kita. So, doon, napapattern na kayo. Yun na yung tinatawag na immigration triangle pattern. Ganon. Kasimple yun.